kahit hindi ako masarap magluto. Siyempre masarap. Dito kaya sa Canada, uso din kaya yung nagsasanla ng ATM. Bangko, alam mo, talagang magpapautang sa'yo dito. Mabilis sila magpautang. Kamusta mga boss? Uwian na naman tayo mga boss. Medyo nakakangiti ako ngayon mga boss. Alam niyo kung bakit? Hindi gaano busy ngayon sa kitchen mga boss. Naging busy lang ako nung pa-out na ako. Pero syempre, bago ka mag-out, siguraduhin mo muna na nakapag-stock ka. Nakapag-stock ka kasi para pagpasok nung papalit sa'yo ng alas 4, meron siya mga lulutuin. Yun ang importante. Makapag-prepare ka, makapag-tow ka kasi puro mga frozen yung lahat. So kailangan mo mag-tow at hugasan mo ng maayos yung mga manok. Tapos i-dry mo siya at lagay mo siya sa cooler. Dapat kumpleto sila para pagdating nung papalit sa'yo, dire-diretso na yung trabaho niya. Walang complain na may iniwan kang mali, diba? So ganun lang ang buhay mga boss. Ganun yung pagtatrabaho sa 7-Eleven mga boss. Panahon natin ngayon mga boss, siyempre winter, malamig talaga. Pero yung lamig kanina umaga parang negative 20, mga ganun. Tapos ngayon medyo bumaba siya. Na natin pag-usapan yung about tungkol sa nangyayari ngayon dito sa Canada, yung mga kababayan natin na mga temporary foreign worker dito at yung mga kababayan natin na nag-aaral dito, estudyante. Kasi talagang araw-araw nakikita ko sila na alam mo yun, na siyempre, kahit nakangiti sila sa'yo, nakatrabaho mo sila, alam mo yung sitwasyon nila. Talagang dasal talaga mga boss para sa mga kababayan natin dito. Para mga boss, dun tayo sa bahay. Ay, tignan nyo gusto ko. Mabog na yung aking sapatos. Amoy manok ako mga boss. Tea tayo mga boss. Sabayan niyo ako. Ay nako, buhay ko sa Canada.
Pag galing trabaho, pag uwi ng bahay, magluluto naman tayo ng ulam. Eto. Iyo, magkano yan, oh? Baligtad. Pakita ko sa inyo. Yan. Nato na to, kanina umaga. Pwede na siyang lutuin. Pero sa atin sa Pilipinas, ano? Press na press, mga boss. Gising ka lang na maaga. Punta ka sa palengke. Sariwang prutas, sariwang manok, sariwang isda, sariwang baboy, sariwang baka, at sariwang gulay. Basta maaga ka lang pumunta sa palengke. Ngayon, kung kayo naman ay may mga alagang manok, kumatay ka ng isa, mga boss. Sa amin, wala nun. Wala kaming alagang manok. Pero pag may nakita akong manok, hinuhuli ko. Hindi, mga boss. Joke lang yun. Kagabi, kachat ko yung mga barkada ko sa Pilipinas. Yung mga nagpapabrika. Napagkwentuhan yung siyempre, pag magpapasko, di ba, asahan nyo na. Marami yan eh. May 13 month, may 14 month, may bonus pa. Di ba? Yun yung mga natatanggap natin pagka yung parating na yung December. November pa lang, ibibigay na sa iyo yung kalahati. Tapos, next month, December, ibibigay na sa iyo yung kabuuan. Di ba? Sa mga pabrika. Naalala ko dati, nung nagtatrabaho ako sa Pilipinas. Ito, totoo naman to eh. Nangyayari talaga to. Hindi lang naman sa akin eh. Sinishare ko lang sa inyo. Alam niyo naman ako. Kahit bad side ko pa yan or good side, kinukwento ko yan. Di ba? Okay lang yun. Kasi tapos naman yun eh. Nangyari na yun. Nauso yung nagsasanla ng ATM. Siyempre, di ba, kapag pag nakasanla ATM mo, excuse me mga boss, alos kalahati ng sahod mo, kinakaltas doon. Siyempre, kaya ka nagsasanla ng ATM dahil may biglaan kang pangangailangan. Lalo na kung ikaw may pamilya na, di ba? Nangyayari talaga yan. Minsan kahit wala kang pamilya, pag kailangan ng parents mo ng biglaang pera at wala kang malapitan, wala kang mahiraman, yun naman ang totoo talaga sa atin na mahirap manghiram ng pera. Siyempre, kailangan din nila nung hihiraman mo o kaya naman sapat lang yung kinikita nila para sa matustusan yung pang-araw-araw nila. Mahirap ang buhay sa atin sa Pilipinas. Dinanas ko yun, nagsanla ako ng ATM. Siyempre, pag nagsanla ka ng ATM, talagang minsan, isang taon mong babayaran. Lalo na pag maliit yung sahod mo, di ba? Pag December, wala talaga ako natatanggap. Na, meron kami 13 month, pero halos na ibabayad ko na rin yun dun sa pinagsanla ko ng ATM. Yun yung buhay sa atin, di ba? Yun yung totoo. Huwag tayo magkunwari mga boss. Na nagsasanla tayo ng ATM. Kaya pag Pasko, wala na ako inaasahan na 13 month. O di ba? Yun ang totoo. Dito kaya sa Canada, uso din kaya yung nagsasanla ng ATM? Comment down below nga kayo sa akin mga boss, dun sa mga nanonood sa akin dito sa Canada. Alam ko may mga ilan tayong kababayan na
nanonood ng aking vlog. Maraming salamat sa inyo. Lalo na dun sa part ng Alberta, na kung saan marami akong nabasang comment sa akin nung nagpunta ako ng Alberta. Sa Edmonton at sa Grand Prairie, Edmonton yon doon. Tapos Calgary. Ang bangko, ang bilis magpautang dito. Ikaw ang kukontrol talaga sa sarili mo. Ay tingin ko parang wala namang ganong sunlighting dito. Meron dito yung mga tinatawag na paluwagan, ganyan. May ganun dito eh. Bangko, alam mo, talagang magpapautang sa'yo dito. Mabilis sila magpautang. Lahat ng klase ng pagpapautang dito. Papautangin ka talaga. Sasakyan, bahay. Pagkabigayan ng 13 months sa atin, bonus. Masaya yung mga tao pag magpapasko. Kasi maraming natatanggap kasi pag magpapasko eh. Pag naman government employee ka, mas malaki ang matatanggap mo, di ba? Yung ibang company nagbibigay ng grocery. Kami noon, meron din. Nakakatanggap din kami noon. Yung iba nagbibigay ng bigas, yung ibang company, di ba? Magluto na tayo mga boss. Nag-aantay na yung manok ko. Lalaga ako na lang to. Alala ko nung nagtrabaho ko sa pabrika eh. Tanda ako nun, unang sahod ko ang rate nun ay 188. Yun ang tanda ko 188. Tanda ko na 188 yun eh. Nagtrabaho din ako sa Coca-Cola mga boss. Ang trabaho ko dun, lagi akong graveyard. Excuse me. Alam niyo yung mga truck nagde-deliver ng mga soft drinks sa mga tindahan, sa sari-sari store. Yung mga basyo nila, mga wala ng laman. Iba may mga straw pa yun. So tuwing dadating yung mga truck na yon, gabi na sila nakaka-uwi. Papasok kami. Ngayon ibinababayan ng mga forklift operator sa malawak na lugar. Tapos pipilian namin yun, tatanggalin namin yung straw. Pag may basag na bote, iwalid namin yun. Basta ganun yung trabaho ko. Lagi akong panggabi. Yun yung unang trabaho ko bago ako nagtrabaho sa Goldilocks. Kasi nagtrabaho ako sa Goldilocks, sa Claremil. Kasi sister company ng Goldilocks yung Claremil. Sa Claremil nagtrabaho ako pag na 19. Pero sa Coke mga boss, nagtrabaho ako ang totoo. Mag-18 pa lang ako noon. Yun yung unang trabaho ko. Napuputokan ako dito ng bote sa mukha. Kasi minsan hindi maiwasan na ilang beses ako yung minsan na out of balance yung yung case ng soft drinks, lalo na yung 8 ounce. Sumasayaw siyang ganyan. Minsan kapag nasuntot nung forklift operator, may mga basag na bote dun sa ilalim. Ayun. Agency na inabot ko nun eh. Naka 6 months ako. Tapos apply naman ulit sa iba.
Ewan ko ba kung bakit naaprubahan yung anong yan. Yung batas na yan na sino bang gumawa ng batas na yan na may agency. Dati direct naman lahat eh. Tama na yan. Pag ganitong malamig, masarap lagi may sabaw, no? Antayin na lang natin kumulo mga boss. Ito yung lalagay ko. Balikan natin ito maya maya mga boss. Gutom na ako mga boss! Tingnan natin yung niluluto ko mga boss. Paluto na. Pakita ko sa inyo. Nilagyan ko na to ng repolyo eh. Tikman natin. Kahit hindi ako masarap magluto. Siyempre masarap.